hindi lahat ng manifestation is nangyayari agad-agad. And para siyang processes, alam mo yung sa process na lahat ng process is nag-a-update. Ganun siya. Nag-a-update lahat ng process. Lahat ng process is kailangan ng improvement. Walang perpekto na process, walang perpekto na manifestation. Ganun. Hello. Today is the 5th of January. Hindi, seryoso lang tayo. Chill lang. Okay. So, ano ang topic ko today? Ang topic ko today ay New Year's anxiety. At saka, vision versus reality pressure. Interesado ka ba doon? Hindi, wala lang. Naisip ko lang to kasi iba na yung New Year kapag, alam mo yun, pag hindi ka na bata. Diba? Kasi syempre, diba, pag bata ka, yung New Year, parang masaya lang. Wala kang iniisip eh. Parang gusto mo lang kakain ka lang, ganun. Yun lang. Parang anong handa sa medianoche. Ganun. Kasi tapos na yung Christmas. Christmas is Noche Buena. New Year is medianoche. Ganun. Wala lang. Galaro ka lang. Ganun. Punta kayo sa meet with the relatives. Ganun. Or if you don't have relatives, ganun. Family lang. Mga simple things. Kapag when you were young, ganun lang. Simple things lang. Pero iba kapag when you're older, ganun. In my case, syempre, working, ganun. And siguro, I'm not sure kung iba nag-school, ganun. Pero, there is sort of anxiety and pressure ngayon kapag when you are older. I don't know why. Why? Kasi, nakikita mo rin naman yun sa social media, di ba? Parang, bakit ba tayo mayroong mga rituals? Bakit ba nagkaroon ng trend na 12 grapes? Ganon. Parang, dati naman wala namang 12 grapes, di ba? But for some reason, di ba, bakit bigla siya nagkaroon ng trend? If I'm not mistaken, I think yung 12 grapes is para to have, for relationships. Am I right or wrong? Hindi ko masyadong chinek. Parang late na ako actually. Medyo mali nga ata yung ginawa ko. Parang naalala ko lang siya nung New Year and then basta kumain lang ako ng grapes. I'm not sure if I'm right or wrong with that. Pero ang alam ko kasi, for the grapes, kailangan magsasabit ka ng grapes sa front door. Yun yung alam ko na ritual for prosperity. For the New Year. Yun yung alam ko for the grapes. Kasi, naalala ko nun, parang nagsabit kami nun ng grapes sa front door. I mean, syempre sa taas. Parang, imagine Christmas parang mistletoe, di ba, sa taas, ganun. But, think about it as grapes, ganun. And then, parang, hindi na siya napalitan. Ito yung comedy, medyo hindi na siya napalitan after 2 years. Tapos nakita ko, raisins na siya. Raisins na siya. So, parang ganun pala talaga siya. Dried na grapes. Ganun. Nakalimutan na siya. Hindi na siya napalitan. And may nangyari ba? Well, siguro meron naman. Pero, umaga hindi mo na siya in-expect. Hindi mo na siya in-expect. Kasi, after New Year, makakalimutan din naman yun eh. And for the 12 grapes na biglang uso siya, ganun. Maalala mo pa kaya? Maalala mo ba kung naging effective ba yung pagkain mo ng grapes? Kung yun bang 12 is kinain mo ba lahat? Or inisa-isa mo? May mangyayari kaya? Di natin malalaman. And, I don't know, money rituals. So far ngayon, mas maraming money rituals. Like ngayon, medyo mas active kami with the money rituals. Like for example,
dito sa bahay, meron kami nung, alam mo yung may eggs na 12, tapos may coins, and then may bay leaf, mayroong rice. Hindi ko siya na-picturean kasi parang medyo maarte kasi yung paggawa eh. May incense pa siya, ganun. Hindi naman ako yung gumawa. Parang ginawa na lang siya. Nakita ko na lang siya sa table. Ando na siya. Ganun. So, basta humingi lang yung mom ko ng cinnamon na incense. Kasi regular ako na nag-i-incense dito sa bahay. Ganun. So, yung process hindi ko sure. But, there. Effective ba yun? Or hindi effective? Hindi ko rin alam. Pero, like for example, nung last, alam ko nung last na video ko, ang sabi ko is maglalagay ako ng pera sa pockets. So, this New Year, or nung January 1, December 31, is ginawa ko pa rin siya. Ganun. So, naglagay ako ng pera. So, the day before, New Year's Eve, ganun, kumuha na ako ng pera. Siyempre, withdraw sa ATM, and then you get some money. Tapos, nilagay ko siya sa pockets. Magkabilang pockets, meron na akong pera. And then, meron ako dito. Nandito kasi siya. And hindi ko siya pwede ipakita. Ganun. Secret ko lang yun. Parang, sort of, mini altar. Mini altar na meron siyang pera. Ganun. So, nagsindi rin ako ng candle. Orange candle. Ganun. Nakita ko lang din yun sa social media. Ganun. Parang for prosperity. I mean, it's not a very verbatim na ritual na step by step. Ganun. It's more of parang more symbolism lang. It's not that deep. It's not that serious. But malay mo, di ba? Why not? You know, like why do we do these money rituals? Pag kasi going back, pag kasi ganito na nasa age ka na you are marami ka ng responsibilities. Well, hindi naman ako ganun ka-responsible, ganun. Pero siguro, yeah, for some people, di ba? Marami na silang responsibilities, ganun. And for you as an adult, or maybe young adult, I'm not sure kung sino manonood nito. Marami ka nang ine-expect eh. Parang marami ka nang gusto na mangyari sa buhay. Ganun. Or siguro the least na lang naiisipin mo is yung to be safe, ganun, or to be comfortable for this year. Kasi possible hindi naging maganda yung last year mo, ganun. Or mukhang okay naman yung last year mo, pero gusto natin na i-maintain yung prosperity for this year and for the upcoming years. Syempre. Ganun. So, you know, minsan kahit hindi na part ng culture natin, ginagawa natin siya because, di ba, like for example, yung mga pera na nilalagay natin sa red envelopes, sa account, hindi naman sa culture natin yun eh, di ba? That is not a Filipino culture. Pero, ginagawa din natin. The 12 grapes, we don't know kung saan nag-start yung 12 grapes. Di ba? I mean, hindi naman nag-grow yung grapes dito sa Pilipinas, di ba? So, not part of our culture, pero ginagawa pa din natin. What else? Yung mga pagtalon-talon ba, ginagawa niyo pa din? I mean, hindi ko sure kung sa culture pa rin ba natin yun or hiniram din natin. But still, ginagawa pa din natin. So, alam mo yun, worth it ba na maniwala sa mga rituals? Ako yung mga ginawa ko na rituals nung New Year, yeah, kailangan ko maniwala kasi part siya ng manifestation eh. Parang kung hindi ka maniniwala, hindi talaga siya mag-work. Ganun. Nasa mindset natin yun. Kailangan,
andun yung part na maniniwala ka. Maniniwala ka muna dapat. Kasi kung hindi, huwag mo nalang gawin, di ba? Parang, what is the purpose of you um, doing the 12 grapes, doing the bowl of 12 eggs, ganun, kung hindi ka rin maniniwala, di ba? Wala lang, parang picture lang siya for the social media, ganun. Nonsense din, di ba? So, dapat, you put the energy, ganun. Actually, ginawa ko rin yan nung New Year. I put the energy dun sa ginagawa ko, yung pera sa pockets, ganun. Yeah, you believe na magiging okay ka for the whole year, that you are, na may safety net ka, ganun. Like, hindi ka man siguro maging millionaire, ganun. Kasi hindi naman yun yung purpose nun. Parang dapat, you put money in your pockets para to make sure na lagi ka lang may pera, ganun. But, kung gusto mo dagdagan, why not, diba? Like, kung gusto mong part of the ritual is, gusto ko na mag-improve when it comes to finances. Why not, diba? Parang, wala naman, I'm not sure kung merong rules yun, ganun, diba? Pero, it's not that deep. Parang hindi naman siya ganun ka-serious para kailangan dibdibin natin yung paggawa nun. Parang nasa pagsisikap pa rin natin siya. Nasa effort pa rin natin siya. For us na magkatotoo yung lahat ng wishes na nilagay natin dun sa mga rituals na yun. So worth it ba na maniwala? Of course, dapat na maniwala tayo. Maniwala tayo kasi una wala din naman mawawala, 'di ba? How much lang ba yung ilalagay mo na effort for that sort of that process? And parang anong gagawin mo before New Year, 'di ba? For example, you already clean the house, ganun. You already maybe you participate in cooking the food or buying the groceries, or maybe you are already partying, ganun, di ba? Parang saglit lang siya within a minute or two, ganun, or I'm not sure kung inaabot ba yan ng hours, depende, di ba? Hindi siya ganun kahirap na gawin, and parang katuwaan lang, ganun, for sake of for fun lang. So yeah, hopefully kung ano man yung ginawa mo na rituals is paniwalaan mo siya, ganun, para andun na yung boost na magkakatotoo siya. Kasi kung halimbawa ginawa mo lang siya para for the sake of for the sake of social media challenge, para picturean lang siya, I don't think mangyayari yun. I don't think na wala lang. Yun lang yun yung energy na nilagay mo. So for fun lang siya. Doesn't make sense. So whatever na inilagay mo na intention, I hope, di ba, magkatotoo yung mga wishes mo, yung mga goals mo. Pero syempre, kailangan samahan natin siya ng effort. And then, next topic ko is about yung vision and reality. Wala lang, kasi nakita ko to sa social media. Alam mo yung picture na, so syempre dalawa. Sort of part into na manifestation. Dalawa siya. So may vision and then may reality. So if you are doing a vision board, ganun, or maybe you are journaling, pero kasi images yun So yeah, vision board. So that is your part siya ng vision board mo. Let's say ang vision mo is makapagbakasyon ka sa isang area na may magandang white sand beach, ganun. So yun yung picture mo ng vision board. And then reality, like what is your proof na nagkatotoo siya. So nakakatuwa lang kasi yung iba talaga, like nagkakatotoo yung mga wishes nila. Like yung vision nila, minsan eksaktong, di ba? So, okay, yeah, good for them, di ba? That's good. And then yung iba, parang
na hindi siya nagkakatotoo. So, parang syempre, katuwaan na lang siya. Ganun. Parang yeah, that's okay. Ganun. Hindi naman din talaga lahat ng wishes or manifestation is magkakatotoo. Or maybe, late pa. Parang hindi siya mangyayari for now, but in the future, it will happen if that is still part of your manifestation. So, ba't ko nasasabi na parang may pressure? So, going back to the start na kasi hindi na tayo bata, ganon. Like ngayon, parang we want to make sure na for every year, we are okay. So, for every year din, meron tayong dapat, alam yung pressure na dapat meron tayo laging bago. Ganon. Maybe siguro dahil because of social media, ganon, marami nang pwedeng gawin eh. Marami na tayong ideas na nakukuha sa trends, 'di ba? Galing sa trends, galing sa ibang tao, or possible ginagawa siya ng mga friends mo, or kung sino man na nakita mo sa labas, sa internet, gano'n. Like, so far yung ideas ngayon is parang pasa-pasa na lang siya. Gano'n. Parang pag nakita mo, di gawin mo siya. So, marami ng ideas and meron ng pressure na, bakit si ganito nakapag-travel, ganun, bakit si ganyan nakakabili ng ganun, bakit si ganun mas well-off na sila sa buhay. Parang ganun. So, like every year, di ba, parang meron na pressure na dapat yung vision mo magkakatotoo. So, pabalik tayo dun sa anxiety pagdating dun sa New Year na bakit natin ginagawa yung mga rituals. Like the money rituals, prosperity rituals. Kasi kailangan natin ng pang-boost dun sa visions natin. Kasi syempre, usually naman, sa bagay, may mga visions naman tayo na hindi naman kailangan ng pera. Ganun, like let's say, relationships, ganun. Like, hindi naman laging may pera yun, di ba? It's more of you healing your relationship wounds, and depende kung saan part yan ng relationship. Maybe friends, family, acquaintances, or yourself mismo, or maybe to relationship with the high, with God or the universe. Parang ganun. So, iba-ibang siya. Hindi siya kailangan ng pera. But most of visions natin, yung mga gusto natin, mga needs and wants natin, di ba? Kailangan siya ng pera. So, parang connected doon yung the money rituals and the anxiety na we want to be prosperous every year, every single year. So, yung earlier na nasabi ko na, wala, game lang to, ganun, parang katuwaan lang to, ganun. Parang uso lang kasi. But, low-key or deep inside, may pressure tayo na, please, magkatotoo ka sana, na please, tulungan mo ko na ginawa ko tong certain bowl na ang ganda-ganda with the eggs, the gold coins, the bay leaves, and the rice, and the money na nakaganon-ganon pa. Nakapwesto siya sa bawat So parang please, sana magkatotoo ka kasi syempre, we need money. So kailangan yun para magkaroon tayo, kailangan yun para mabigyan natin, ma-provide natin yung mga visions natin, di ba? Magkatotoo yung visions natin. So, di ba? Medyo merong anxiety sa atin na kailangan magkatotoo yun. And doon papasok yung may isa pa akong idea. New Year's resolution. Di ba? Isingit ko pa yun, di ba?
I mean, siguro, gasgas na naman yung New Year's resolution. Parang ever since naman na bata pa tayo, naging New Year's resolution pa tayo. Pero so far kasi, di ba, hindi naman nangyayari, hindi naman natin ginagawa yun eh. Parang, sabihin mo na, magpapapayat ako dun sa mag-exercise ako. Ginawa mo ba? Ganun. Di ba? Hindi rin naman nagkakatotoo. Well, siguro sa ibang tao, nagkakatotoo. But, for most people, parang ang dali nang makalimutan yung mga resolutions. Di ba? Pero, paano nga siya magkakatotoo kung hindi natin gagawa ng action? Di ba? Paano nga siya magkakatotoo yung mga sinulat nating resolutions kung hanggang papel lang siya, ganun, or hanggang diary lang siya, di ba? So, siguro meron tayong mga wishes na, or may mga New Year's resolution tayo na mahirap gawin kasi masyadong malaki yung expectation natin. Let's just say, yun nga, sabihin natin na ayun, for our physique, ganun, katawan. Hindi naman ganun kadali na magpapayat, di ba? Parang, ako noon, lagi ako na payat. So, parang lagi nila sinasabi sa akin na, hindi mo naman kasi naiintindihan yung feeling na magpapayat kasi payat ka, gano'n. Payat ka lagi eh. So, kahit tumakbo-takbo ka lang dyan, papayat ka kaagad, gano'n. But now, parang, nagagets ko na, medyo mahirap nga. Kasi parang, hindi na ako bata, gano'n. So, alam mo yung sinasabi nila about sa muscles na when you're younger, mas mabilis ka kasi na pumayat. Ganun. Because of something about science na kapag tumatanda ka na, medyo mahirap ng magpapayat. Like yung mga, let's say, kumain ka ng matamis or kumain ka ng fatty na foods, ganun. Medyo matagal na siya na magsusstore na siya agad sa katawan mo. So, kailangan mo, we have to work harder to exercise. So, nagets ko na yung part na yon. So, pero parang, kailangan pa rin natin to take action, di ba? Kailangan natin i-resolve yun. Kasi, sinulat mo yun eh. Part yun ng resolution mo eh. Gusto mo na mangyari siya. So, we have to take some steps. Baby steps. Diba? Para itong ginagawa ko. Diba? Hindi ko naman alam kung saan mapupunta itong pag-vlog na to. But, I'm taking action. Diba? I don't have any script. Nagkakabulol-bulol na ako. Pero, ipapublish ko to ng ganito. Ipapublish ko to ng ganito. I mean, mali ko ba kung sino makikinig, diba? But still, I'm taking action. Hindi to part ng resolution ko. Pero, mga last year pa, kasi late ko naman nabili na yung camera. But, alam mo yun, ginagawa ko siya ng paraan. Ganun. Step by step. So, ito na yung step by step. Diba? Diba? Wala lang. Naisip ko na, nga, no? So, isabihin, posible din mangyari. Posibleng matupad yung mga wishes mo sa resolution mo. Siguro depende na lang sa gaano ba ka-realistic. Halimbawa, sabihin natin na may mga usual na, I want to be a millionaire. Ganun. Diba, dapat kailangan i-assess muna natin kung realistic ba yun sa setup ng buhay natin now. Diba? So, kung magsusulat tayo ng resolution, yung medyo, alam mo yun, yung achievable naman sa buong taon. Para hindi tayo ma-burnout na or parang ma-disappoint na parang, ba yan, sulat ako ng sulat, wala naman nangyayari. So, siguro yung mga realistic lang. Halimbawa yan, mapabalik na naman tayo sa pagpapaya. Hindi kasi parang ginawa ko kasi yung kanina. Parang halimbawa ito.
bumili ako ng, hindi naman to slimming tea ha, pero bumili ako ng tea. Yan. Bumili ako ng ganyan dalawang tea. Isang peppermint at saka ito. Wala naman siyang slimming purpose. Pero, ang goal ko lang is to cut down on my sugar intake. Kasi parang napansin ko nung last year, kasi nag-ipon ako ng para doon sa planner. I'm not sure kung pwede sabihin yun. Yung sa brand ng planner na yun, na, oh my God, so, ang dami tao lagi. Parang pagpasok ko dun sa SB, pasok ko lagi sa SB, ang daming tao, Diyos ko po. Parang siyang palengke, ganun. Ang dami laging tao. Naawa na ako dun sa mga barista kasi parang siguro parang pag nag-start ka ng shift mo, dire-diretso talaga, papasok talaga lahat ng tao. Andyan na yung pila. Hindi sila matatapos talaga. Parang hindi sila nakapag-break. Ganun. Well, nakisali din naman ako sa ganun. Kasi nag-ipon ako ng na for the planner. Ganun. So, lahat ng nabili ko, yung mga matatamis na coffee. Ganun. Kasi yun yung masarap eh. Diba? So, yan. Nag-gain ako ng weight. Ganun. And ngayon, parang naisip ko, oh my God, pag titingin ako sa salamin, parang, hindi yan yung ikaw doon. Hindi ka ganyan doon. kailangan mo ng change. Kailangan mo magpalit this year. Like sabihin natin, hindi naman natin alam kung gaano ka-realistic yung gusto mong change. Ganun. Pero dapat, you have to take action. Sabi ko ng sarili ko ganun. So yun, ito yung una kong take action is to drink more tea. Well, actually, meron na ako dito. Ayan siya. Binuksan ko yung isa eh. This one. Kasi naisip ko, meron palang tea na para sa yung infusion lang. As in, wala siyang laman. Ayun. Lasa siyang strawberry na mangga. Kasi yun nandun sa label. Lasa siyang strawberry na mangga. Pero ang purpose ko nito is, alam mo yung feeling na pag ayaw mo ng tubig. Ayaw mo ng lasa ng tubig kasi wala siyang lasa. Ganon. So, nasanay ka dun sa laging merong lasa. So, I think ito yung solution. Yeah, for people, kung sino mo manonood nito, for those na alam mo, mahilig uminom ng soda, ganun, mahilig sa sweets, ganun. Siyempre, wala tong sugar. So, yung lasa niya is, it tastes like mango and strawberry, but without the sugar. Kasi hindi ko siya nilagyan ng sugar. So, yun yung way ko ngayon to cut down on sugar intake. Parang yun muna yung una ko naisip. Ganun. And this, syempre, next time mag-exercise na. Ganun. Also, what else? Yeah, manifestation takes time. Manifestation takes time and nakadepende yun sa atin. Depende yun sa atin kung paano yung mindset mo. Yun. Kung paano yung mindset mo. Kasi, aminin natin na hindi naman tayo lagi nakafocus dyan eh. For example, focus lang tayo sa resolutions natin because it's New Year. Lahat ng tao ginagawa yun. Well, hindi naman lahat, but most people are doing it. But, pag naging busy ka na sa work, naging busy ka na sa school, hectic na yung schedule mo, masusundan mo pa ba yan? Babalikan mo pa ba yan na sinulat mo? Diba? So, anong solution doon? Like, paano? Well, ewan ko ito lang yung naisip kong solution doon. Hindi naman siguro everyday tayo laging busy, diba? Sabihin natin na weekend. Ganun. Saturday, Sunday. Ganun. Kung sabihin natin na may lakad ka, ano ba yung ibang araw? Okay.
siguro, before you sleep, siguro hindi ka naman laging, laging, laging bagsak lagi after work or after school. Kasi, aminin na natin, di ba? Excited ka umuwi, di ba? So, yung time na yun, siguro mag-allot tayo ng 1 oras, ganon, to take a look on our goals. Kaya naisip ko rin yung journaling. Kaya rin ako nag-ipon nun ng stickers for the planner. Kasi ang ganda yung planner eh. Siguro papakita ko na lang yun kasi kailangan siyang ma-expose, kailangan siyang makita. Ganun. So, siguro by next time, pag pag may nasulat na ako doon, saka siya ipakita. Ganun. Kasi maganda eh. Doon siguro, some of you, meron na nun. Yeah, but yun yung goal ko on buying the planner. Kasi, kailangan merong plans. Kasi, kung hindi ka magpaplano, iba yung magpaplano for you. Like, what I mean by that is, the outside world, our surroundings, our work, if kung nagsuschool ka, di ba, yung friends mo, like kung ano yung nakikita mo sa social media, yun yung gagawa ng plan para sa'yo. Kasi syempre, kung ano yung uso, di ba, parang ito ka susunod, ganun, or kung ano yung nasabi sa'yo. For example, you have a friend or your family, inakwento silang ganito. And, bakit di mo gawin yung ganyan? Bakit di mo gawin? So, yun yung, okay, yun na yung malalagay sa mind mo na, sige, ito na lang yung gawin ko. Ganun. Kasi sinabi nila eh, ganun. Go with the flow. Parang ganun. Go with the flow tayo. Pero, ano ba yung totoong gusto mo? Diba? Ano yung totoong gusto mo? Gusto mo ba talaga yun? Or gusto mo kasi uso lang siya? Ganun. So, journaling, feeling ko pag sinulat natin kasi yun, so, meron ako nabasa na kailangan sinusulat mo yun, yung, let's say your goals, ganun. Kailangan sinusulat mo siya para mag-stick siya sa isip mo. Minsan nga meron pa hindi ko pa lang to I'm going to research on this about yung 369 na manifestation technique na kailangan isusulat mo siya ng, if I'm not mistaken, 3 times, or affirmation, more on affirmation ata to. Parang kailangan babagitin mo siya ng 3 times when you wake up, ganun, and then parang 3 times sa afternoon, ganun, and then 3 times pagka tulog, before you sleep. So, 3, 6, 9, ganun. I hope you get it. I'm going to research on this and then sabihin ko later. Well, siguro, gawin ko na lang din, gawin ko na lang para masaya. Lang naman ang gusto kong topic, mga manifestation. Yeah, why not make it a topic? So, 369 and then the journaling, diba? Para mas maging effective yung goals natin, diba? And of course, take action, diba? Step by step. Kasi kung hindi natin paghihirapan yung sinulat natin doon sa resolutions natin, babalik tayo doon sa anxiety. O diba, nakabalik ako sa una kong topic. Diba? Kasi gano'n naman din eh, babalik naman tayo doon sa unang topic natin na pressure and anxiety sa New Year. Kasi, halimbawa, imaginein mo, diba? Nagsulat ka ng mga resolution, ng goals for the New Year. Ayan, January 1, sulat ka. Tapos sabihin mo, gagawin ko na sila ngayon. Mag-exercise na ako, mag-journal na ako, mag-ganyan-ganyan. So, depende sa'yo kung ano sinulat mo. And then, life happened. Then, naging hectic na yung schedule mo, ganun. Parang, after January, ganun. Marami na nag-invite sa ganito, ganyan. Madami nang lumipas.
and then nakalimutan mo na nabuklatin uli yung journal mo, or nakalimutan mo na uling i-browse yung page kung saan mo sinave lahat ng inspo mo, mga inspiration mo. So what will happen, di ba? Bigla mo na lang naalala, December na, oh my God! Meron nga pala ako sinulat last January. Di ba? Dumaan na yung 12 months. What happened? Binuklat mo ulit. Ay, nakalimutan ko na pala. Ganun. Ay, pero meron namang natupad, di ba? Diba? Yung mga madadali. Ganun. Madadali. So, by the next year, January, anxiety uli. Pressure uli. Ganun. So, babalik ulit tayo doon sa cycle. Ganun. Naisip ko lang, anong feeling? Di ba? Anong feeling na babalik ka na naman uli sa cycles na yun? Parang, oh my gosh. Well, siguro, i-conclude na lang natin na hindi lahat ng manifestation is nangyayari agad-agad. And, para siyang processes. Alam mo yung sa process na lahat ng process is nag-a-update. Ganun siya. Nag-a-update lahat ng process. Lahat ng process is kailangan na improvement. Walang perpekto na process. Walang perpekto na manifestation. Ganun. Kasi maraming factors na kailangan kailangan may factor siya. Kailangan more on yung emotion mo, yung mindset mo, kung para sa'yo ba talaga yun. Parang yung mga ganun pang factors eh. So, dapat consistent siya. So, anong solution natin doon? Siguro magsulat na lang tayo ng kung ano yung achievable, kung ano yung realistic. Parang, alam ba yung long term tayo dapat na goals, and then meron tayong short term, o di ba? Kung ilalagay mo doon sa resolution mo yung short term, or sabihin natin hatiin natin sa dalawa, i-divide natin, di ba? Meron tayong long term at saka short term, di ba? Tapos yan, daan si February, March, April, May, June, July, December. So, pag binuklat mo uli yung journal, may nangyari ba? So, at least, yung mga short-term goals mo, yung mga nasa bucket list mo na madadali, na kaya mong i-achieve. Sure naman yun, di ba? Na matitik mo lahat yun, di ba? Na nagawa mo lahat. Pero syempre, yung doon sa long term, sana naman meron tayong nasimulan. Ganon. Halimbawa, ito, itong ginagawa ko, feeling ko medyo matagal. Oh my God, 37 minutes na pala akong daldal. Sorry naman. Diba? Ayun. So, sana, siguro doon na lang natin i-conclude yun. Maglagay tayo ng short term at saka long term. Para hindi naman disappointing yung buong taon na pagmamanifest mo, diba? O, diba? Mas okay yun eh. Mas okay yung ganun na pakiramdam. Na this year, nalamdaman mo na nagle-level up ka. Na every year, you are, may nangyayari. You are improving every single year. O, diba? That's a good way of manifesting things. Diba? So we do not pressure ourselves. We do not put too much anxiety. Ganun. For every New Year's Eve. And then, fun lang. Fun lang. Diba? O diba? Sana may natutunan ka. Sana naman may na-pick up ka sa, oh my God, magpo 40 minutes na to. 40 minutes na akong dadaldal. Sana naman may nakuha ka, di ba? May nakuha kang maganda. I don't know. Mag-share ka din ng ano ang mga pinagagawa mo noong New Year. Di ba? Yun lang. Bye-bye na.